morning po sa bawat isa. Alam ko na sobrang excited po tayong lahat sa araw na ito. Dahil sa magandang panahon na pinagkaloob po ng ating Panginoon sa bawat isa. At especially, dito po muli ang ating mga kapatiran, si Nanay Helen at Nanay Rowena. At ina-acknowledge ko din po yung present ng ating mga bisita, si Brother Jomar and Kylie and Kian. Welcome here sa ating Sunday service sa araw na ito. Tunay nga po na kami ay nalulugod na kayo po ay makapiling namin sa araw na to dahil tayo ay muling sama-sama magpupuri sa ating Panginoon. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo para iahanda ang ating mga puso at isipan para sa ating pananambahan sa araw nito. Ating alalahanin ng sinabi sa 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Amen. Ngayong araw tayo ay nagpupuri, hindi lamang sa ating mga awitin at panalangin, kundi sa paggamit ng ating mga kaloob para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Halina't sambahin natin siya. Tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, Jesus. Tunay nga po, dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay at sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, kayo po ang karapat-dapat naming purihin at sambahin, alaya ng aming mga awitin at tinig at sa araw na ito. Maging ialay po namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo po'y karapat-dapat. Salamat po, Panginoon, sa aming nagdaang araw at linggo kung saan kami ay patuloy mong kinabayan, sinamahan at patuloy na binigyan ng katagumpayan sa lahat ng pagsubok at challenges na pinahintulot niyo po sa amin. Sa araw na ito, Lord God, inaalay po namin ang aming buhay, ang aming mga sarili bilang hahing buhay para po sa iyong kaluwalhatian. Ang bawat isa ay naririto, Panginoon, nagtitipon-tipon kami upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Kami po, Lord God, ay patuloy na humihingi ng gabay sa inyo. Samahan mo po kami at iniimbitahan po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan na kayo lamang, Lord God, ang aming maitaas, maparangalan sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito, Lord God. Pinupuri ka namin at sinasamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Ngayon ay handa na naman ang ating mga tinig sa ating pag-aawitan at sasamahan tayo ng ating praise and worship team. Amen. Praise God. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi po tayo magsisimula kung hindi po natin hahayaan ang ating mga sarili na makipagkamay at makipagkawayan sa ating mga lingkod sa araw nito. Sige nga po, tayo po ay makipagkaway-kaway sa ating mga manlilingkod, mga kapatiran sa araw nito. Ibigay natin yung napakalaki nating ngiti sa kanila kasi ang ganda ng araw na to para sa ating lahat. No, ibinigay ng Diyos ang araw na ito para tayo ay magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah! Sabi nga, ang regalo ng bawat nilalang na ibinigay ng Diyos ay talagang kailangan nating gamitin at ibalik, ialay para sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagsamba at pag-awit at papuri sa Kanya. Kaya ngayong araw, sabi nga po sa awit 145 verse 1 to 20. Verse 1, dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Kadakilain mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ganon tayo pinagpapala ng Diyos. Tama po ba? Ganon niya tayo binibigyan ng kasiyahan, galak sa araw-araw, kapayapaan, na patuloy nating nararamdaman at nararanasan dahil mayroon tayong Diyos na buhay sa ating buhay. Kaya patuloy natin siyang dakilain. Magalak tayo, pumalaktak tayo, umawit tayo, sumayaw tayo para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayong lumapit sa ating Diyos na buhay. Magpasalamat sa Kanyang mga ginawa. Hallelujah! Salamat sa lahat ng iyong
mundo ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihaya. Jesus, kabilang ka sa buhay ko'y itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng mabuting pagsamba. Jesus, kabilang ka sa buhay ko'y itatanghal kita.
ang pag-awit, ang pagsamba at papuri. Hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, O Diyos. Hallelujah. Muli namin dadamdamin, Panginoon, ang iyong kabutihan, kapangyarihan sa buhay namin, Lord. Salamat sa dakila mo, pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa iyo. Nararapat ko sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain,
Panginoon, patuloy kaming magpupuri at sasamba sa iyo. Ang aming mga talento, ang aming mga kakayahan, Panginoon, ay iaalay namin ng buong buo sa iyo. Dahil ito'y karapat-dapat na mapasayo lamang, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba at mga karapatan sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise God! Tunay nga pong masarap umawit at umamba sa ating Diyos na buhay. So, ngayon po ay muli ko po kayong inaanyayahan na tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos na pangungunahan po ni Mayrene, and then susundan naman po ni Pastor Vlad para po sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po sa 1 Peter 4, verse 10 to 11. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong and glory and dominion forever and ever. Amen. Good morning po sa ating lahat ulit. Amen. Kanina kasi ako rin yung nag-lead ng devotion. Sabi ko, baka masawa na sila sa akin, tas sa linggo. Ako yata yung napili nila speaker sa youth at saka siya yung professional. Amen. Pero mabuti po ang Diyos, no? Kasi kahapon nando kami sa prayer day. Maganda dahil lahat po ng mga kasama rin natin sa district nandun lahat para po magkaisa sa prayer. Mag-complement through prayer. Amen. Hindi mag-compete. Pinagpe-pray si ganito, si ganyan. Kundi pinagpe-pray po yung para po sa lahat sa body of Christ at saka doon sa ating mga local churches, sa ating ministry dito sa Kamakop. Amen. Sige, tayo po'y manalangin. Yumuko tayo ang ating mga ulo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa kabutihan mo sa amin. Without you, we're nothing. Kaninang umaga sa aming paggising, isang pagpapala yun, Panginoon. Salamat dahil binibigyan mo kami everyday ng chance mabuhay. Salamat, Panginoon, dahil may iba hindi na nagigising, pero kami kanina umaga nagising pa rin. Meron ka pang plano sa amin. Maging sa mga kapatiran na nandito ngayon, may plano ka. Nais mo kaming tawagin, nais mo kaming maglingkod sa iyo, meron kang misyon para sa buhay ng bawat isa. Salamat po. At Lord, dalangin ko nga sa aming salita na pagbubulay-bulayan, we pray na ito'y magtumimo sa aming puso't isipan. Ito ay tumubo sa matabang lupa at mamunga ng marami. Maging kami, Lord, sa aming mga personal na buhay, mamunga ang salita mo. Nakikita sa aming kapwa, nakikita sa aming nakakasalumuha everyday. Salamat po. And Lord, we pray, kung ano man ang disturbances sa paligid right now, we cast them in Jesus' name. Lahat ng mga alalahanin, sa tabi muna namin, i-set aside. Ikaw muna ang maging focus namin this morning. Ikaw, Panginoon, ay maparangalan namin sa aming mga kakayahan, Lord. Salamat po, purihin ka. Ikaw nga agad ang patuloy na aming tinataas. Wala nang iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong tema this month is puro tungkol po ito sa gifts. Siguro naman lahat tayo tumatanggap ng gifts. Next month, September na, magpapakita na yung ating kaibigan. At naniniwala tayo, para papuntang Disyembre, may mga marireceive tayo regalo. Diba? Na-excite na, lalo na yung mga bata. Ngayon po, sa atin, ang atin pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa using your gifts for God's glory. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagagamit mo ba yung gift na binigay sa iyo ng Lord? Nagagamit mo ba para sa ikararangal ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po mga kapatid, kanina nga sabi ko din dun sa aming devotion, dun sa Romans chapter 4, yung aming kanina, ay tungkol din yun sa gifts. Pero ang ating pong passage ngayon is sa binasa kanina ni May sa 1 Peter chapter 4 verse 10 hanggang 11. It's talking about gifts. Ngayon po, ang ating kakayahan magkakaiba. Okay? Parang bigas. Ang bigas, lahat masarap yan eh. Pero depende sa taong kakain kung anong gusto mong klase ng bigas. Okay? May maalsa, may buwaghag, may lagkitan, sabi ng mga taga-norte. Meron ding mahaba, yung kung nakakain kayo ng biryani dyan sa may white chicken, may biryani. Isang beses bumili ako.
Kaya lang, nung inuwi ko sa bahay, hindi nila type yung ano eh. Ako lang kumain. Yung mga bata ayaw. Gusto nila, nasanay doon sa Filipino style. Ibig sabihin, may kanya-kanyang variety. Again, sa atin po, bilang isang mananampalataya, may kanya-kanya po tayong gifts na binigay sa atin ng Panginoon. May binigay sa ating kakayahan na wala sa iba. O, may kapareho ka. Amen? Kaya po, bilang isang bahagi sa katawan ni Kristo, tayo po ay part nun. Ang isang katawan, hindi matatawag na system, body system, kung hindi kompleto. Okay? Yung normal kasi ang normal na tao, may kompleto ng lahat ng parte ng katawan. May ulo, may kamay, may katawan, may paa. Sa ulo, nandun yung mata, nakikindat mo, yung ilong mo, yung tenga mo. Lahat po yan part. Ngayon sa atin po, bilang isang katawan ni Kristo, nandoon po yung bahagi natin sa kanyang katawan. Kaya bawat isa po sa atin ay matatawag na simbahan. Hindi po itong building ang simbahan. Tayo po ang bumubuo ng simbahan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, simbahan pala ako, church. I'm the part of the church. Ikaw yung church eh. Tayo yun eh. Kaya po dito sa 1 Peter, binigyan po tayo ng Lord ng gifts, ng regalo, na ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Sa akin, may gifts po na pinagkatiwala ang Lord noon pa. Pero later, hindi pa natin yung sa simula malalaman. Pero kayo, sa atin, may iba-iba na na-advance na. Nalaman mo na nung simula pa na may gifts ka dyan. Kaya number 1 po dito, bawat mananampalataya ay may kaloob mula sa Diyos. Binigyan ka po ng gifts. Each of everyone, binigyan tayo ng gifts ng ating Panginoon. Kanina nga, nabanggit ko yan. Meron tayong kanya-kanyang part na ginagalawan sa ating church. Sabi ko nga, hindi naman pwedeng lahat music min. Paano yan? Sinong papalakpak dyan? Tsaka magtataas ng kamay, sino pang ililid mo? Lahat tayo nandito tayo kasya rito. Yung drummer, 5 yung gitara. Parang masyado yatang hindi complement. Lahat nandun. Ibig sabihin po, mga kapatid, bawat isa sa atin may kanya-kanyang gifts na ibinigay ang Panginoon. Mababasa natin yan doon sa verse 10 na bilang isang mabuting katiwala ni Kristo, iba't iba po yung kaloob ng Diyos na paggagamitan sa atin, na magagamit natin sa kapwa namin. Hinighlight ko po dyan, ang bawat isa ay dapat maglingkod sa kapwa ayon sa kaloob na kanyang tinanggap. Again, kanina nabanggit ko po yung tungkol dun sa mga workers natin. Bakit natin minsan sila ginugood time, nagkakaroon tayo ng refreshment? Kasi po, mahalaga yun. Hindi naman pwedeng puro trabaho lang. Kayo nga, pag nagtatrabaho, gusto nyo rin ng day off. Gusto nyo rin ng leave. Gusto nyo rin matulog. Kasi 6 na naman, pasok na naman ako. Diba? Sa estudyante, gusto rin ng sem-break. Kasi kailangan natin ng pahingi para i-maintain po natin yung gifts na binigay sa atin ng Lord. Hindi naman pwedeng palagi na lang trabaho. Tandaan po natin, hindi lang po yung mga pastor at mga leader ang binigyan ng gifts. Hindi lang po kami yon, hindi lang din yung mga leader dyan. Lahat po tayo may kanya-kanya. Sabi ko nga kanina, yung iba nai-intimidate. Bakit ganun, Lord? 30 years na ako sa ministry, parang hindi ko alam yung gift. Ano pa talaga ako? Hindi gift yung nangyayari sa akin. Lagi akong gipit. Di ba? Hindi gift gipit. Ano ba yan, Lord? Baka may problema sa'yo, bro. Baka naman ang gift mo ay pagbibigay pala, mapera ka pala. Kaya ka nag-igipip dahil ang laki-lagi ng expenses mo kung ano-anong binibili mo na hindi naman akma sa lifestyle mo. Parang ganun. Kaya po, sa atin, hindi lahat pastor, hindi lahat leader. Meron po dyan, maaaring tinawag ka sa pagtuturo. Iba po kasi yung pastor at nagtuturo. Iba rin po yung leader. Meron dyan magaling magturo, kaya niyang ipaliwanag yung reproductive health, yung skeletal system, magaling siya sa science, magaling siya sa math, calculus, sandali lang niya isolve, segundo lang, tapos ang formula. May ganun, may classmate ako nung araw, ang bilis. Tapos na siya, napasa na, alis na siya, kasi pag tapos ka na sa exam mo, uwi ka na. May mga ganun, kasi doon sila magaling eh. Pero sa ibang subjects, nahuhuli siya. Pagdating sa political science, nahuhuli siya. Ako medyo mabilis ako doon kasi pag gusto mo yung subjects, medyo medyo ganado ka magsagot. Kaya po, kaya sa atin po magkakaiba-iba po. Iba-iba yung gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Merong iba diyan yung sa pamamagitan ng pagtulong,
pagbibigay, pangunguna, at yung pagkakawang gawa, yung tinatawag nating pagtulong dun sa mga nangangailangan, part din po yan ng gifts. Kasi minsan, niloob ng Diyos na may mayaman na tao para sila yung magtutulong dun sa mga laylayan, yung magbibigay sila ng tulong. May ganun po eh. May ibang mga ministry churches, mayayaman sila, nandun sila sa mataas na antas kasi doon sila nilagay ng Panginoon dahil maaaring doon ang kanilang misyon para ma-reach out din nila yung mga kagaya nila. Kagaya sa atin, nandito tayo sa community na to, siyempre, ma-reach out natin yung mga taga dito din. Kasi kung pupunta tayo sa Ciudad Grande, hindi tayo maintindihan doon. Nandito kasi nasa village tayo, sila village. Hindi tayo maintindihan doon. Iba yung kanilang sistema doon, iba yung lifestyle nila doon. Kaya may mga binigay ang Diyos na gift para doon. Sabi po dito, ang mga kaloob po, hindi po yan prize o isang premyo o gantimpala. Ayan po ay biyaya. Sabihin sa katabi mo, biyaya pala yung gifts ko. Yung biyaya pala from blessing. Blessing po yung gifts. Kasi hindi lahat binibigyan yan. May iba tahimik lang, pero pagawain mo, mas marami pa yung nagawa kaysa doon sa ikaw. Puro kwento. Natapos yung 8 hours. Pero siya, ang dami yung na-accomplish. Nagmumultitasking pa. Iba yung ginagawa ng kanan, iba rin yung ginagawa ng kaliwa. May mga taong kaya yun. Sabi nga nung misis ko sa akin, try mo rin kasing mag-multitasking. Sabi ko, hindi ko kaya yan eh. Dito, nagsasampay ako dito, tapos dito, naguhugas ng plato, para yata mahirap gawin yan. May nakagawa na ba nun? Pagsabayin mo, parang mahirap eh. Kasi ito yung mga kababaihan daw, magaling sa multitasking. Kasi habang ginagawa nila to, nakasalang yung sinaing, naglalaba. Babalik uli sa sinaing, tapos meron pa itong binabantayan sa harap. Ibig sabihin, magaling yung kanilang P6. No? Sabi dito, all gifts are given by grace, not earned or deserved. Hindi po yan. Tandaan natin yung mga na binibigay sa ating gifts, yan po ay by grace. Okay? Hindi po yan yung basta na lang pinagsimikapan mo, tapos, di ba? Yan po ay galing sa grace. Dahil nakita ng Lord, deserve ka, binigyan ka ng grasya. Binigyan ka niya ng blessing na magkaroon ka ng ganyang gifts na kaya mong i-handle. Halimbawa, sa pagtuturo, dahil magaling ka magturo, nakita ng Lord yun. Kulang pala ng teacher sa mga bata, kailangan ka pala kapatid. Ngayon, ang nangyayari, alam nyo ang calling, mapipil nyo yan every night, every day. Yung may ginagawa ka, may sumisingit talaga, may nagwi-whispering sa'yo. Ikaw, dinidedma mo lang, pare, di mo napapansin. Pero, yun pala yung calling na tinatawag ka. Ikaw mag-lead dito. Kagaya si Moises, di ba, tinawag siya para i-lead niya yung Israelites, para mairating dun sa land, land of promise, promised land. Okay? Sa buhay po natin, paano natin to gagawin? Paano natin mai-apply na, Lord, itong gift na binigay mo sa akin, gusto ko po maging kabahagi sa katawan mo. Paano ba? Wag tayo magse-self-pity na sasabihin mo, Lord, hindi ako pwede, wala akong tinapos. Tinapos ko lang kumain. Hindi ako nakapag-aral. Paano yan? Ano ba? Para saan ba ako? Hindi natin pwede sabihin out of nothing tayo. O wala kang silbi. Kailangan ipakita natin sa Lord na, Lord, alam ko na, siyempre lahat tayo may kanya-kanyang gifts, pero siyempre hindi mo pa malalaman sa simula, pero later on, ipakikita sa'yo ng Lord. Tandaan po natin, ang Diyos po, hindi po yan ang nagkakamali sa pagpili sa atin, sa pagbibigay ng gifts. Hindi po yan nagkakamali. Tayo pwede pang magkamali. Imbis na yung regalo para sa girlfriend mo, na ibigay mo sa nanay mo, yung nanay mo naman, saya mo, sa sweet mo talaga, anak. Yung pala sa girlfriend, kamali ako na pag-switch ko. Parehas kasi yung gift wrap na ginamit ko. Parang ganon. Pero ang Lord, never po siyang nagkamali sa gifts na binigay niya sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi nagkamali si Lord sa iyo, kapatid. Kasi kung nagkamali, mahirap. Kaya sa atin po, hindi nagkamali si Lord. Tinawag niya tayo dito sa ministry para mag-complement. Hindi para magkaroon ng north and south. Sabi ko nga doon, nung bumisit kami nung Friday, kila Jen, sabi ko, dapat ang magkakapatid, strong yung relationship nyo. Walang north and south. Dito ka, north tayo, dito tayo sa south. Kasi siya kinakampihan, hindi ganoon.
Sa atin din, ilang piraso lang tayo rito eh. Paano pa kaya yung mga mega corporate? May hirap pang unite dyan. Sa atin, kayang-kaya pa yung dalhin. Sabi rito, pangalawa, gamitin mo ang iyong kaloob sa paglilingkod sa iba. Kailangan, kapag meron kang gifts, gamitin mo. Huwag mong itago lang na meron kang kakayahan. Hindi mo, alam mo namang meron kang kakayahan nun. May nag-uusap dyan na kailangan natin ng ganitong makakagawa nito. Marunong ka pala, nililihi mo kasi ayaw mo maabala. Yun yung totoo dun eh. Magaling ka pala magluto. May feeding program yung ministry. Nagtatahimik ka. Hindi ka umiimik. Sis, uwi na ako. Pero alam mo sa sarili mo, kaya mo i-handle yung bulk na lutuan na yan. Pero sa sarili mo, ayaw kong gagawin ako eh. Again, lahat po tayo binigyan ng gifts para makatulong din sa iba. To train, to disciple. Kung ano man ang kakayahan mo, pwede mong ituro yan kahit sa maliit na bagay. Sabi ko nga kanina, meron akong isang disciple noon na youth. In-approach naman niya ako eh. Sabi niya, kuya, gusto ko po matuto niyan. Sabi, sige, sama ka sa akin. Tinuruan ko. Ngayon, later on, nasa middle kami ng aming samahan as bigla siyang nagpaalam. Sabi niya, hindi na po ako tutuloy. Bakit? Mahirap po eh. Hindi po ako para dyan. Sabi ko, sige. Okay lang. Baka mamaya, nape-pressure lang siya. Baka hindi niya pala gusto yung ginagawa niya. Again, sa atin, bilang isang mga binigyan ng gifts, hindi naman natin pinagdadamot. Depende dun sa taong tutulungan natin. Okay? Kaya po, sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Diyan pa rin po yan sa verse 10. Iba't ibang kaloob ng Diyos, pero kailangan ikaw ay nagiging good steward dun sa grace na binigay sa iyo ng Panginoon. Sa grasya, sa gifts na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi po, ang purpose po ng gifts ay makapaglingkod tayo sa kapwa natin. Sa kapitbahay natin, sa kaibigan natin, sa pamilya natin, first and foremost. Kailangan ang mauna talaga doon yung pamilya eh. Sa pamilya mo, nakikita na tong gifts mo eh. Nagagamit mo na sa family eh. Gift to organize, magkaroon ng kapayapaan. Ikaw yung maging kiron eh. Napakalaking bagay na po yun. Kasi mahirap pong i-adapt yung pagtulong sa ibang tao, sa kapwa, kung sa sarili mong pamilya. Hindi. Pag kapatid mo, pinagdadamutan mo, nanay mo, tatay mo. May pera ka naman, ayaw mo pang ibili ng gamot. Kasi may bibiling kang iba. Yun naman yung totoo eh. Nangyayari po yan. May pera ka. Sobra-sobra. Naka-sideline ka pa. Tutulungan mo lang yung kapatid mo kasi kailangan niya ng pera. Gipit. Ayaw mo patulungan. Talagang tiniis mo. Parang ihi. Doon ako iihi sa MRT kasi dyan may bayad sa Shangri-La. Sabi ko nga doon sa kasama ko noon, nandun kami sa Bataan, tol. Magbayad kang 20 o magpa-dialysis ka? Bayad na lang ako ng 20, tol. Sabihin, minsan may mga area sa buhay natin, kailangan nating maglingkod dun sa kapwa natin, sa kapitbahay mo. Kahit naiinis ka na, hiram ng tools mo, pinapahiram mo pa rin. Kung ginawa mo na lang para maging maayos yung relationship, bumili ka na lang ng tools na panghiraman. At least yung maganda mong tools, nandyan, may panghiraman ka. At least, hindi ka masasabihan ng katabi mo na, ang damot niyan, yung mga yan, hindi nagpapahiram. May mga ganong tao kasi, again, part po yan eh. Yung mga binanggit kanina na kailangan nating maglingkod sa kapwa. Hindi lang po para sa pansarili natin, para lang mapapurihan yung sarili mo, ma-overjoyed ka, ma-overwhelm ka masyado mong maitaas yung sa sarili mo. Ikaw yung nagbe-benefits, hindi yung iba. Ay, ang galing talaga niya, lahat all around. Kahit saan mo ilagay, pwede. Parang sa basketball, all around, kayang i-handle yung bola. Sa buhay po natin, tayo po ay ginawang katiwala, hindi po tayo tagapagmay-ari. Tandaan natin, ang ministry, ang binigay sa atin ng Lord, hindi po tayo ang nagmamay-ari niyan. Tayo po ay steward lang. Okay? Hindi po natin pwedeng sasabihin na wala kang pananagutan. O ikaw ay isa ka lang katiwala. Katiwala lang naman ako dyan eh. Paswelduhin lang ako dyan eh. Ba't ko maintain yan? Minsan may mga empleyadong ganyan eh. Walang malasakit sa gamit. O kasi tapos na yung 8 oras, uwi na, hindi na niligpit. Kinabukasan, nawala yung tools. Ngayon, tatawag yung bisor, nasan yung natin? Sir, iniwan ko lang dyan kagabi. Pero, kasalanan niya, hindi siya naging good steward. Kaya sa atin, huwag mong pabayaan bro, sister, yung gifts mo. Kailangan mo yan i-maintain, ingatan mo.
Para makita ng Lord na ito palang si brother, si sister, karapat dapat sa binigay kong gifts sa kanya, ginagamit niya. Kasi alam nyo, kapag yung gifts nyo, hindi nyo ginagamit, nasasayang lang yan. Marunong ka pala kumanta, tatahi-tahimik ka, inadaanan ka ni kapatid, kumakanta ka ng videoke. Ganda pala ng boses mo. 3 chains key, kaya. 3 chains key, napangiti si 3 chains key. Pang tawag ng tanghalan, pero ayaw mo pagamit sa ministry. Kasi hindi ko type yung music nila dyan eh. May mga pride kang ganun. O, di ba? Kaya kailangan mo yun ipagamit. Tandaan po natin, maging good steward tayo dun sa binigay ng Lord sa atin. Ang biyaya po ng Diyos ay iba-iba po yung iba-iba or may different variety. Kagaya nga ng binanggit ko kanina, yung bigas, nagkakaiba-iba man tayo. Meron ditong magaling sa bagay na to, magaling sa bagay na yan, pero bottom line, ginagawa natin yon para po sa ating Panginoon, para po sa ikakaluwalhati niya. To glorify Him, at the same time, yung ating ministry na maintain natin. Palakpakan naman natin si Lord. Lord, thank you po. Salamat po doon sa mga pumalakpak. Palakpakan nyo yung sarili nyo sa Panginoon dahil nagagawa nyo yung gifts na binigay sa iyo ng Lord. May kakaiba man tayo, hindi mo pwedeng hanapin yung sayo sa Kanya. Okay? Kaya huwag kang ma-intimidate kung ikaw ay maputi o maitim ka. Gusto na Lord, naging maputi na din ako. May dahilan ng Lord. Hindi naman lahat ng tao gusto maputi eh. Gusto din nila, yung mga foreigner nga, pumupunta pa ng Pilipinas, nagsasunbathing, para lang, di ba, ma-achieve yung itim natin. Tayo, natural eh. Brado, ebony oh. Natural ebony, di ba? Ganun po. Sabi rito, the purpose of your gift is not self-promotion, but service. Tandaan po natin, wala tayo sa ministry para i-promote yung mga sarili natin, parang sa kumpanya. Dikit ka ng dikit kay boss. Nagkape ka na ba, boss? Boss, daling ko na yung bag mo, boss, kasi may kailangan ka eh. Gusto mo ma-promote, hindi po ganun. Nakikita ng Lord kung masipag ka talaga sa gawain niya. Kasi nakikita niya yung good service. Meron nga, doon sa aming service work order, nakalagay doon sa ilalim, at your service. Sabihin, na satisfied ka sa servicing namin. Nilalagay namin yung satisfaction guaranteed nakalagay. Sabihin, pag sinabi mong ganun, masasatisfy dapat yung kliyente mo sa serbisyo mo. Hindi siya mapapakamot ng ulo. Ano ba yan? Last month pa ako tumawag, wala pa rin. Sa atin, sa Panginoon, nakikita niya yun. Yung service. Nakikita ng Lord yun, kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Wala tayong masasabi na, Lord, ginawa ko naman lahat, nagbibigay ako ng tithes, ng offering. Bakit ganito, Lord? Nanunumbat ka pa, kapatid. Ano ba talaga yung ginawa mo? Anong purpose ng gift mo? Okay? Paano mo pa ito i-apply sa buhay mo? Eto, tanungin natin yung sarili natin. Nasaan na ba ako ngayon sa paglilingkod ko? Tanungin mo. Lord, harap ka sa salamin. Lord, nasaan na po ba ako ngayon? Ano na ba ako ngayon? Ano na po ako? Magla-life begins na ako. Bukas po, 40 na ako. Ano po ba ako? Saan mo ba ako gagamitin? Ito pa pangalawang tanong, ginagamit mo po ba yung binigay na gift sa'yo ng Lord? Para maging halimbawa ka, para ikakatibay nung kasamahan mo ring batang mananampalataya. Tandaan po natin, sa mga nakaraan nating pastor message, pagkaiba po yung baby sa adult, pagkaiba yan. Kaya dapat ang adult, matured na. Kung 30 years, baby ka pa rin, paano yung gifts mo magagamit? Kaya po ang gifts, minsan nakatago lang yan. Hindi mo alam. Ay, magaling pala ako rito. Ipakita mo sa Lord para magamit yung gifts mo. Hindi yan ma-stack up. Ang isang sasakyan, huwag mong gamitin ng 1 taon, stack up yan. Bakit? Nakababa lang yung langis eh. Ganon din ng Kristiyano. Maraming Kristiyano na hindi na nag-commit sa ministry, nawala na sila. Dati silang mga naglalagablab sa paglilingkod. Para na lang sa isang pitik, nawala. Parang nabanish yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Nasaan na kaya sila? Sayang yung kanilang mga potensyal. Kasi, imbis na magamit sa Panginoon, parang sasakyan. Ayaw na umandar, kailangan i-overhaul. Ganun po. Kaya sa paglilingkod natin, kailangan wag natin itong itago. Ipakita natin to sa Panginoon, Lord,
Binigyan mo ako ng regalo, gagamitin ko to. Itong gift, itong skill, itong kaalaman na meron ako. Number 3, maglingkod po tayo ayon sa lakas at sa salita ng Diyos. Kailangan naglilingkod ka with the help of Word of God. Siyempre, ito po yung ating study book eh. Nandito lahat ng inspiration, verse. Pag nangihina tayo, meron tayong description sa likod ng Bible. Kung ikaw ay natatakot, basahin mo yung passage na yan, yung 10 Commandments, yung awit ng mga pastol, kapanganakan ni Jesus, and so on, nandyan lahat. Yan po yung nagiging lakas natin. Sabi kahapon sa prayer day, ang prayer ay gasoline ng mga Kristiyano. The backbone of the church is prayer. Kaya po sa atin, yun po yung importante, yung prayer life. Dapat may time ka makipag-usap kay Lord kahit papaano. Hindi yun talagang zero. Kahit nasan ka, pwede ka naman makipag-usap eh. Malaya tayong gawin yun. Okay? Sabi dito, kung ang sino man ay nagsasalita at kung sino man ang naglilingkod. Ibig sabihin, kagaya nung binasa natin kanina doon sa verse 11, yung iba tinawag sa pagtuturo. Yung iba naman tinawag para mag-serve. Okay? May ganun po. Pero alam nyo, yung mga nagtuturo, kaya nila na ituturo ng tama kasi kaya nilang gawin. Kasi mahirap yung magtuturo ka tapos hindi mo pa naman nagawa yun. Puro ka lang theory, wala ka namang application. Kaya kailangan sa atin bilang isang mananampalataya, kaya rin nating gawin. Hindi yung puro sasabihin natin sa mga kabataan, ito gawin nyo, ito gawin mo. Si pastor kaya kayang gawin yun. Si kuya kaya, si ate kayang gawin. Kaya mo rin gawin. Kasi para masabi mo na itong tinuturo mo ay applicable. Magagamit nung tinuturuan mo. Amen? Kaya kung tayo man po ay nagsasalita, may mga sinasabi tayo na gusto natin na ang Panginoon mangusap sa iyo. Paano? Hindi mo alam, nangungusap na pala ang Diyos sa pamamagitan mo. Dinededma mo lang. Hindi ako yan. Yun yung sinasabi ko kanina. Nangungusap ang Lord sa pamamagitan mo. Para po yung gifts magamit. Marami ritong may potensyal magturo. Maraming youth, pwede nating turuan. Sabi ko nga kay Lord, ito lang po talaga yung kakayahan ko eh. Pero sabi nga nung dati kong kasama, dati naming senior technician, sabi niya, tuturo ko to sa iyo, Vlad, kasi hindi naman lagi tayo magkasama. Paano kapag namatay ka? Sino makikinabang nung alam mo? Sabi niya sa akin. Kaya, taalala ko yun. Sabi ko, may mga tao din na hindi maramot sa kaalaman. Kasi yun naman yung purpose ng gifts mo, magturo ka rin sa kapwa mo, hindi mo soloin. Kasi time will come, pag nagkita kayo niyan, maalala ka niyan. Yan yung nagturo sa akin umawak ng plies. Tsaka paano yung tamang pihit ng screwdriver. Okay? Example ko lang po yon. Kaya kung tayo po ay naglilingkod, gawin po natin ito sa sariling ang ginagawa lang natin ito sa ating sariling lakas, mapapagod lang tayo. Kumakanta ka lang dito, in your own, sa sarili mong lakas, mapapagod ka. Pero kung ginagawa mo yan sa tulong ng ating Panginoon, sa lakas na binibigay ng ating Panginoong Jesus, magagawa mo, kapatid. Tandaan natin, hindi tayo naglilingkod in our own. Naglilingkod tayo para po dahil binigyan ka ng lakas ng ating Panginoon. Isa po yung ating gasolina. Isa po yung tsuper ng ating buhay. Sabi nga doon sa kanta noon ng papuri, si Jesus ang aking tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Totoo yun. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, siyang bahalang magmanuver ng buhay mo. Hindi ka mahihirapan. Tandaan po natin, ang isang gift, hindi po yan, kapatid, tungkol sa'yo. Hindi tungkol sa'yo yan. Tungkol yan sa binigay sa'yo ng Panginoon. Yan po ay tungkol sa gifts na binigay sa'yo. Tungkol po sa paano binigyan tayo ng grace, ng katapatan, at ng lakas at kapangyarihan ng Lord para sa buhay mo, na magawa mo yung gifts na binigay sa'yo. Tandaan natin, ang binibigay ng Lord, yung kaya mo lang. Hindi kanya bibigyan ng hindi mo kayang gawin. Again, baka kasi mamaya nag-expect ka masyado. Sabi ko nga last time doon sa nakaraang devotion, sabi ko, yung mga anak ko naniwala na may kotse. Sabi ko, mas maganda Mini Cooper dyan. Pinangawakan, may Mini Cooper daw ako. Sabi ko, sana nga.
naniwala. Ganun sila naniwala doon sa biro ko. Again, bibigyan ka nung, sabi ko, paano ako bibigyan ni Lord ng Mini Cooper? Wala nga kaming parking. Nahihirap nga ng parking sa amin. Diba? Realidad. Bibigyan ka ba ni Lord? Literally, hindi naman eh. Bibigyan ka, yung kaya mo lang. Siguro kaya lang yun yung binibigay pa sa'yo ni Lord. Ayan pa kasi yung kaya mo i-maintain. Bibigyan ka niya ng grupo, 10 grupo, ma-handle mo ba? Eh yun nga lang sa isa, nahirapan ka na. Okay? Sabi dito, serving is not about impressing people. It's about being faithful and spirit-empowered. Kaya tandaan po natin, ang binigay sa ating kaloob ng Diyos, hindi po para magpasikat. Yan, yung music min, lumaki ako sa ganyan. Nagsa-soundcheck pa lang eh, nagpapapogi na yan. Ay, mga drummer, mga gitarista, nag-iingay na. Para mapansin ng mga single ladies. Ang galing cute naman ng drummer. Eh ngayon, may tugtog, na-invite sila dun sa, meron tayong invitation sa kanila, yung banda. Tutugtog sila dun sa Taytay, sa Living God. Minsan kasi, para magpapa-impress ka, nagagamit minsan yung gift sa hindi maayos. Siyempre, meron kang kakayahan, napapakita mo dun sa crush mo. Galing talaga ni, crush ko talaga si ang ganda ng boses. Ibig sabihin po, lahat po tayo, binigyan ng gifts, pero hindi natin dapat pagmalaki. Binigyan ka niyan para maging tapat ka, kapatid, at maparangalan mo ang Lord sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan po nating ipakita sa Lord, Lord, gagawin ko to. Para maipakita natin, dapat hindi tayo matakot, huwag tayo mahiya. Kung ano man itsura mo, huwag kang mahiya. Ako nga, sabi ko kay Alex nung pumunta kami Friday, ako nga, hanggang ngayon, pinanghihawakan ko yung sinabi nung nanay ko na gwapo ako. Ay, anong sabihin nila dyan? Sabi nanay ko, gwapo ako, ba't na maniniwala? Sino ka ba? Kaya kayo, maniwala kayo sa nanay nyo. Diba? Sabi ko kasi nai-intimidate yung bata eh. Sabi daw, ganito, maniniwala ka no, nanay mo ba yun? Oh, kanya sumikat sila John Lloyd, pero pag nakikita ako ng nanay ko, mas gwapo pa ako kay John Lloyd. Di ba? Nalaos na si John Lloyd, pero gwapo pa rin. Kasi pinangahawakan mo yon. Ibig ko pa sabihin, binigyan ka ng Lord ng gifts, para sa'yo yan, huwag mo nang pakawalan. Huwag kang ma-intimidate sa iba. Huwag kang mahiya, gawin mo. Do your job, do your commitment. Kailangan, masaya mo yung ginagawa. Hindi na ginagawa mo lang dahil okay na yan. Hindi mo gagamitin yung okay na yan. Okay na yan para sa Lord. Kailangan mahalaga, magtiwala tayo sa Lord. Na Lord, kaya ko tong gawin. I can make it because of you. Hindi dahil sa sarili kong kakayahan. May exam ka, meron kang bar, meron kang mga sasalihang competition. Mag-pray ka muna, Lord, gabayan mo ako. Hindi ko kaya to. Kaya nga po si Stephen Curry, nilagay niya yung verse sa Bible, yung I can do all things through Christ who strengthens me, sa kanyang sapatos. Yun yung nagbibigay inspirasyon sa kanya. Ibig sabihin sa atin, ganun din, gamitin po natin. Ipakita natin sa Lord, hindi ako nahihiya, gagawin ko to Lord para sa'yo. Sabi dito, number 4, ang layunin ng lahat ay ang kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. For His glory. Again, sabi mo sa katabi mo, for His glory. For God's glory. Kaya kapag sinabihan ka, galing mo naman mag-drums. Glory to God. Okay? Hindi nga ako nag-practice, sumabit nga ako sa chorus. Palusot lang ng mga music min yan. At totoo, may halong yabang yun. Glory to God. Si Lord, God is good. Praise God. Yun ang sabihin mo. Binigyan ka ng Lord ng talento, magaling ka. Dahil sa Lord, hindi dahil sa kakayahan mo. In-execute mo lang yan. Nangusap ang Lord, mag-practice ka araw at gabi. Ginawa mo. Gumaling ka dahil sa Panginoon nyo. Wisdom yun. Amen? Kaya po upang sa lahat ng bagay ay maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan po ni Jesucristo. He is the one and only na dahilan ng lahat ng to. Itong ginagawa nating sacrifices, pagbibigay, pagtulong sa mga kapatiran na walang-wala. Naalala ko pa nung pandemic, meron tayong isang kapatiran, dinala ko pa yung tulong doon sa ospital. Dahil wala talagang makatravel noon, dahil nga lockdown. Sabi ko, sige, ako na lang. Siyempre, takot din ako magka-COVID. Pero, dahil kailangan natin gawin, tinulungan natin. At alam natin, hindi tayo makakalimutan noon. Hindi makakalimutan nila yung ministry.
Ang bait talaga ng mga taga-NCAA, parang taga-village nakatira. Tulong ng tulong. Pagka inasahan, talo pa yung mga taga-tunay na village. Amen? Kaya po ang tunay na maglilingkod ay nagbubunga po yan ng glory para sa Kanya. Kapag ikaw ay tunay na ginagamit mo yung grace, yung gifts na binigay sa iyo ng Panginoon, makikita po yung outcome. Sa pamilya mo, unang-una, makikita yan. Nagkakaroon ng magandang ambience yung tahanan dahil sa'yo. Kasi nga, yung gifts, ginagamit mo. Yung binigay ng Lord sa'yo. Kaya, hindi mo yun ginagawa para sa'yo. Ginagawa mo yun para sa kakaluwalhati ng ating Panginoon. Tandaan natin, yung pinaka-peak level na binigay sa'yo ng kaloob ng ating Panginoon ay, take note yung pinakamataas na level, sa audio kasi may tinatawag kaming peak level, yung pinakasagad, yung pinaka-headroom, yung tinatawag naming headroom, pinakataas, sagad. Tandaan po natin, dapat napaparangalan natin ng Lord doon sa pinaka-peak level na yun. Kasi minsan pag nandun ka na sa peak, nakakalimutan mo na si Lord Puro na lang ako, hindi dahil sa akin, hindi nila magagawa. Sa akin galing lahat yan. Puro sa'yo na. Nandun ka na kasi sa peak Maaring milyonaryo ka na. Kaya yung tingin mo doon sa mga dati mong kasama, parang kuto na lang na tinitignan mo siya, kawawa Gaganon. Hindi po. Pag nandito tayo sa peak level, tumulong ka. Alalahanin mo naman yung mga kasama mo. Ayun po ang gusto ng Lord. Nasaan man marating mong level, one step at a time, dapat nakikita ng Lord sa buhay mo. Yung kung paano siya nung nandito pa sa lupa, kasama niya yung 12 disciple, pinakita niya yung humbleness. Kaya po, nung si Peter, sinulat niya tong verse na to, nagtapos po siya doon sa doxology, yung na sinasabi niya doon sa last verse, na sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinabi niya yun. Dahil pinaparangalan niya ang Lord sa lahat ng ginawa nito sa kanila. Amen. Kaya sa atin, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, na-earn natin yung lakas. Kaya yung kapurihan na ibabalik po natin sa Kanya. Sabi dito, when we serve selflessly and faithfully, Jesus is made visible through us. Nakikita po sa iyo si Jesus kapag naglilingkod ka ng hindi ka makasarili. At ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Nakikita yung humbleness sa iyo. Kahit na anong-ano na sinasabi sa iyo, naglilingkod ka pa rin, pumupunta ka pa rin. Sinabihan kang di magaling yan, mabano-bano. Ang tagal-tagal na, G pa rin ang alam na chords. Nagpapatuloy ka pa rin. Kasi bakit, Lord, gagawin ko sa iyo kahit G. Mag-compose ako ng kanta, puro G lang. Meron nga mga magagandang sikat na artist, 4 chords lang, ang galing na sumikat. Bakit? Kasi in-earn nila yung passion na yon. Kaya sa atin, bilang isang Kristiyano, manggagawa sa ubasan, pakita natin sa Lord yung ating galing. Lord, lahat ng galing sa iyo. Kaya, challenge sa atin, kailangan alamin natin, isik natin, suriin natin, Lord, ano ba yung motibo ko? Ba't ako maglilingkod? Ba't pa ako magsaserve sa iyo, Lord? Ano ba kailangan kong gawin? Kailangan i-search natin yung ating puso na saan mo gagawin yung pagsaserve? Para ba sa tao? Diba? Sabi sa Colossians chapter 3, naglilingkod tayo hindi sa tao, kundi sa ating Diyos. Lahat ng ginagawa natin, ano man ang ginagawa natin, gawin natin ng magaan. Yung hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Sa Panginoong Jesus na ating pinaglilingkuran. Ganun po ang kailangan natin gawin upang ang Lord, ma-lift up natin siya sa lahat ng pagkakataon. Kaya po, sa umaga pong ito ang challenge sa atin, tayo pong lahat may mga kanya-kanyang calling. Tinawag tayo para yung ating gifts ay magampanan natin. Yung binigay na kaloob ng Diyos sa atin ay hindi ito binigay o hawak natin para lang sa ating sariling kapakanan. Ito po ay binigay ng Diyos sa iyo, kapatid, para makatulong ka sa iba, makapag-disciple ka. Kami pong mga nauna sa inyo, mga ate at kuya, yung mga youth natin dyan, yun po yung desire namin na someday, kayo naman yung magtutuloy nung nasimulan natin. Alalahanin natin, itong building, itong church, hindi makukumpleto kung wala ka. At the same time, hindi po magpapatuloy ito kung wala tayong i-disciple, wala tayong iti-train sa pamamagitan ng gifts natin. Kaya po,
Merong 4 na D na kailangan nating, ito po, dito tayo magtatapos, meron tayong 4 na D na kailangan nating gawin. Ayan po. Sabi dyan, discover your spiritual gift, dedicate it to the Lord for His service. Yung pangatlo, depend on His strength daily. At yung pang-4, do all His glory. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo. Salamat, God, sa gifts na binigay mo sa buhay ng bawat isa. Alam ko, Lord, meron kang purpose para po ito ay magamit namin sa aming buhay. Sa aming pamilya, sa aming mga kaklase, sa aming kasamahan sa trabaho, mga kaibigan, kamag-anak, Lord, kapitbahay. Lord, kami yung salt and light. Pinagkatiwalaan mo kami, Lord, ng kakayahan na wala sa iba. Pero Lord, dalangin nga namin na ang kakayahan na ito ay magamit namin hindi pansarili, kundi makatulong kami sa iba. Na ang kakayahan namin, ma-share namin sa iba. Na para hindi kami yung maparangalan kung hindi ikaw. Ikaw lang, Lord, for your glory, Lord. Wala nang iba. Salamat po sa umagang ito. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God! Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa napakagandang mensahe na inihatid po sa atin ni Pastor Vlad Venus. Ngayon naman po ay makaririnig kayo ng isang kanta. Sabayan niyo po ako kung alam niyo po yung kanta. We don't
umaga po sa ating lahat. Dadako po tayo sa ating pagbibigay. Bago ang lahat, gusto ko lang po i-share sa inyo. About sa giving. Yung sa nung youth po ako, pinag-pray ko po kay Lord na, Lord, ano ba yung gift mo na ibibigay mo sa akin? Gusto kong maglingkod sa'yo, gusto kong tumugtog ng instrument. Kaya one time, lumapit ako sa leader namin. Sabi ko, brother, gusto kong matutong tumugtog ang drum. Sabi ko sa kanya, ano man gusto mong sabi niya, sige, tuturuan kita. Sabi ko, sige. Una kong pinractice yung drum. Habang tumatagal, kahit basic hindi ko talaga makuha. Sabi sa akin ng leader namin, brother, hindi talaga para sa iyo yung drum. Baka sa guitar ka. Sabi ko, sige, baka guitar nga yung gift na ibigay sa akin ni Lord. Kaya habang tumatagal, tinuturuan niya ako ng guitar. Hindi ko pa rin makuha. Sabi, brother, baka sa keyboard ka. Sige, baka sa keyboard ako. So, madaling salita, lahat po ng instrument, iniikot ko, hindi ko talaga makuha. Kaya para hindi ako ma-open, sabi ng leader namin, brother, ilalagay na lang kita sa leader ng cleaners. Baka dun yung gift mo. Sabi ko, oo nga Sabi ko, kaya sa lahat ng cleaners, wag natin yung pagmamalit yan. Kasi isang gift yan galing sa Lord. Kahit wala tayo dito sa harapan, yung cleaners, isang malaga yan. Kasi kung di tayo, di magiging malinis yung church natin. Amen? Bago ang lahat, bago ako magbasa ng salita ng Diyos, manalangin po tayo. Lord God, dakila maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Dumating kami dito sa mundo, Lord, ng hubad, walang-wala, Panginoon. Ngunit, dahil sa biyaya mo, Lord God, yung basan mo, Panginoon, pinagkatiwala mo sa amin, Lord. Lahat ng meron kami ngayon, Panginoon, lahat ng trabaho namin, lahat ng gift namin, Panginoon, lahat ng pamilya namin, lahat po, ito ay galing sa iyo, Lord God. Lahat ng trabaho namin, Lord God, lahat. At lalong-lalo ang buhay namin nang bumula ito sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat lang, Panginoon. Lord, manawa masiyasat namin ang aming puso na lahat ng bagay nang meron kami, nawa po, Panginoon, maibalik namin ang taos puso, Panginoon, na magkaroon kami ng cheerful giver, Panginoon. Yung gift namin, Panginoon, mapagbigay, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng gift ng gano'n, Lord God. Dalangin ko din, Panginoon, ang bawat isa na nangangailangan ng trabaho, Lord. Nawa, Panginoon, ikaw ang magbigay, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban. Hindi sa kalooban namin na ibibigay mo sa amin na kaya namin, Panginoon, di kami ma-stress, Lord God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Takila ka. In Jesus' name, pray. Amen. May babasahin lang po ako na verse mula sa 2 Corinthians 9, verse 9-7, each one of you shall give what you have decided in your heart to give. You shall not give and makes you unhappy if you feel forced to give. God's love those who are happy to give. So, ini-emphasize lang po dito sa salita nito na ang pagbigay dapat kusang loob ay may kagalakan. Hindi dahil sa obligasyon at kasiyahan ng Diyos ang taong nagbibigay sa kusang loob na may masayang puso. Amen po. Hello, isang magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Tunay nga po, na-bless po ba ang bawat isa? Amen. At tunay nga po at nagagalak po ba tayo dahil tayo ay muli nagsama-sama. Sa araw na ito o sa mga oras na ito, nais ko pong i-acknowledge. Tayo po idadako na sa acknowledgement and announcement po sa mga sandaling ito. Pero bago po ang lahat, muli, sino po ba dito uli ang mga first time?
na dumalo. Nais ko po bang hilingin na tumayo muli para i-acknowledge po namin ang iyong presensya na muli namin kayong nakasama at nakapiling. Even sila Nanay Helen and Nanay Rowena. Salamat po sa inyong pagdalo muli. Si Brother Jomar, tama po ba? And welcome po kayo dito sa aming Sunday service. And then si Kian, ang kapatid ni brother ni Kylie. Welcome back here again sa Napico Christian Alliance. Maaari na po tayong makaupo. Dito sa Napico Christian Alliance Fellowship. Welcome na welcome po kayo dito. At welcome back ulit kay Kuya Elson na muli nandito. Nakasama namin. Alam mo, nagagalak po kami na muli naming makita ang inyong mga mukha. At siyempre, presensya nyo. At higit sa lahat, nais ko din pong pasalamatan ng Panginoon sa presensya ng bawat isa. Kung wala din po kayo, sabi nga, wala daw pong church, di ba? Tayo po yung church, so. Tayo ang bumubuo dito sa loob ng church, okay? So, salamat sa presensya, higit sa lahat, sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay matagumpay, nanambahan, sama-sama, na nag-umawit, nanalangin, at nakinig sa salita ng Panginoon, no? Salamat sa bawat isa. At nawa, hindi tayo magsawa na magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. So, kaninang umaga sa ating pong devotion, na-acknowledge po natin si Pastor Vlad. Tunay nga na buong isang linggo, nakarang linggo sa ipatuloy na ginagamit ng Panginoon. At salamat po sa kanyang presensya na siya ipatuloy na available para ibahagi ang salita ng Panginoon. And then, salamat din po sa nag-lead ng ating scripture reading, si Maylene, and then si Pastor Vlad na nagbahagi din ng muli ng salita ng Panginoon sa araw na ito, na is about sa ating mga gifts na kailangan natin itong gamitin bilang serbisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Especially, salamat din sa ating praise and worship team sa pangunguna po na ating magandang leader o worship leader sa ating Monica. Talagang keep up talagang voice, napakaganda ng voice niya. At salamat din sa kanyang backup na si Micaela and Vanessa. At especially sa ating mga guitarist, ang ating mga music team na patuloy na ginagamit habang sila ay bata pa at may lakas pa, patuloy na ginagamit ang kanilang mga skills and talent para sa glory ng God. Palakpakan po natin ang bawat presensya ng bawat isa sa araw na ito. Dahil sa inyo ay patuloy tayong nagkakaroon ng ganitong gawain para sa karangalan ng Panginoon. And then, especially, salamat din po sa araw na ito na ako po ay naririto sa inyong harapan na patuloy na ginagamit ng Panginoon. Dati rin po ay ako isang mahiyain. Pero dahil ngayon nakapal ng mukha ko dahil sa Panginoon yun. To glory ang ating Panginoon. And then for our church gathering meron po tayong prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Bible study po yan and the same time and prayer meeting din po. Kung available po ang bawat isa, pwede po tayong dumalog dito every Wednesday. And then next po, our Youth Connect is every Saturday at 4 p.m. Sunday na nalipat na daw po kasi mas available po ata ang lahat. And then after that, Children's Sunday School din po. After dito, 3 p.m. So kung meron po kayong mga pamangkin, anak, ay padaluhin po natin dito sa Sunday School. And then the next is our August sponsor. We acknowledge po ang ating yung first Sunday, si Pastor Vlad. And then the second Sunday, Soriano family. And the third Sunday, ang ating sponsor is si Ate Edith. And then the fourth Sunday, John Paul Bardida. And the fifth Sunday, Marco Jaira of Merga. So salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta sa ating gawain, especially po sa pag-sponsor sa ating mga kids para sila ay matuloy na may energize na dumalo dito po sa ating simbahan. And then every Saturday din po ay meron tayong sa mga kababayan, not only for the women, everyone invited po kayo. Don't watch po every Saturday at 5:30 a.m. po. Nung kahapon daw po, nandito si Nanay, so hindi masyado siya na-inform na wala po. Pero salamat sa Panginoon, sa kanyang edad ay patuloy pa rin siya gumigising ng maaga at pumunta dito. So, buti na lang hindi tampuhin si Nanay, ano? Salamat pa rin na si Nanay patuloy na dumadalo pa rin sa gawain ng mga pananalangin sa umaga.
So, what is the next? Meron pa po tayong announcement. Okay, ang cleaners naman daw po ay kahapon, Saturday, is mga kalalakihan. So, salamat po. At sinamahan din daw po sila ng mga youth. Salamat sa inyong mga youth at patuloy sinusuportaan ng ating mga kalalakihan at paglilinis ng ating sambahan. Sabi nga po, doon sa binahagi ng aking asawa na huwag nating maliitin ang ating mga ginagawa sa church dahil sa Panginoon, hindi yan maliit. Okay? At tunay nga na lahat yan may reward. No? Behind the scene, lahat po ng gumagawa sa ating gawain sa Panginoon at sumusuporta. Pinagpapala po tayo ng Panginoon. Okay? Salamat po sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa na patuloy na sumusuporta sa ating gawain. So, for the next Saturday, ang mga young pro naman po ang naka-assign para sa ating cleaners. So, alam ko na available ang mga young pro. Salamat sa inyo. So, yun po ang ating announcement and acknowledgement. Muli, salamat po sa ating bawat isa. And then, meron pa po tayong, okay, sa next Sunday po, magkakaroon daw po ng youth fellowship ang ating mga young pro and young people. Real Talk, Faith, and Change. So, yan po. Si Pastor Vlad muli ang ating speaker. Talagang hasang-hasa si Pastor Vlad ngayon Talaga naman. Okay, salamat po sa kanyang buhay. Nawa ibalik sa kanya ang pagpapala ng Panginoon. And then for our August birthday celebrant, si Kuya Benji Augustin. Asa si Kuya Benji? Okay. Muli, binabati po namin kayo ng happy birthday. Sino pa po dito yung celebrant for the month of August? Oh, okay. Si Jo Marie Aliga. Ating gwapong August sa 17. Okay, si Brother Jo Marie. Next, sino pa po ba? Meron pa po tayong mga August celebrant? Wala. No, sa next, para daw surprise, next Sunday naman daw po yung announcement para sa mga susunod na celebrant. Kami po ay nagagalak at binabati na po kayo ng advance happy birthday po. Salamat at patuloy na bigyan po kayo ng kalakasan ng Panginoon sa inyong karagdagang buhay. So, tunay nga din po na hindi lang sa ating physical tayo ay nagkakaroon ng kalakasan, pati sa ating spiritual, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And dadako na po tayo sa ating response song. Muli, ini-invite ko po yung mga ating praise and worship team para po sa ating response song. Samahan niyo po kaming umawit ng sagot na awitin para sa ating mensahe sa araw nito. No, tunay nga na talagang napakaswerte natin kasi ang daming gifts, regalo na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Mula nung tayo ay bata pa, nakikita natin kung saan tayo magaling. Pero kung hindi pa natin natatagpuan talaga kung ano talaga yung purpose natin in life, tanungin palagi natin ang Panginoon. Kasi siya lang ang makakasagot ng kung ano yung pinakalayunin mo dito sa lupa at kung ano yung kaya mong magawa para sa Kanya. And then kung naaalala ko nga noon, nabigla lang din talaga ako noon. Bigla akong sinalang ni Ate Lay. Nung first time kong umawit na ako yung nag-lead. So, kung maaalala ko noon, di ako prepared. Pero, kung aalalahanin ko siya hanggang ngayon, masasabi ko na handa ang Panginoon para sa akin. Na siya yung nagdala sa akin at siya ang naglagay sa akin sa kung ano ang kinaroroonan ko ngayon. So, ganun ako pinagpala at alam kong ganun din po kayo pinagpapala ng Panginoon. Kaya, ayun, lahat ay para sa Kanya. Ialay natin ang lahat ng mga bagay na Kanyang gawa. Lahat ng mga bagay na patuloy natin na nare-receive sa Kanya. So, awit po tayo ng isang awitin para sa ating Panginoon.
Panginoon, salamat po sa binigay mong grasya sa amin, blessing, at yung gifts, Lord, na pinagtiwala mo sa amin. God, we pray na ito ay makultivate pa namin, Panginoon, magamit pa, God, sa ikululuwahating, Panginoon, ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat, God, sa kabutihan mo sa amin. From the past few weeks, last week, ngayon sa araw na ito, Panginoon, inang umaga, sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo sa amin, nagpapasalamat po kami, Lord. Dalangin ko nga, sa buong isang linggong ito, samahan mo kami, Panginoon, sa aming pakikibaka muli, sa aming trabaho, sa school, sa lahat, Panginoon, na aming pinupuntahan everyday, sa mga gawaing bahay, doon sa mga nanay, Lord, na nandun sa kanilang mga tahanan, ingatan mo rin sila. Maging kaming mga tatay, Lord, na naghahanap buhay. Salamat po, Panginoon. Pag sa mga estudyante, God, na nangangailangan ng wisdom mo, Lord, bigyan mo sila. Dalangin ko nga, God, na yung grace, yung binigay mo sa aming trust, Panginoon, sa mga gifts na to, magamit namin. Kahit wala kami rito sa church, Lord, maipakita namin sa ibang tao, Lord, na kami ay capable, na pinagkatiwalaan mo ng isang gifts na nasa amin lang, na sa iba wala, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Ingatan mo kami, God. Saan man kami dali ng aming mga paa, Panginoon, nawa maging pagpapala kami doon sa ibang mga tao, Lord, na nakakasalubungan namin everyday, God. Salamat din, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo parati, Panginoon. Lalo na yung aming mga anak, yung mga sanggol, yung mga baby, Lord, na nangangailangan ng maayos na pag-aalaga, Lord. Tulungan mo kami, ang bawat isa sa amin. Sa aming pamilya, God, makita, Panginoon, yung binigay mong pagtitiwala na kakayahan bilang isang magulang, anak, at kapatid, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Ingatan mo kami. Maging God, sa lahat, Panginoon, ng bumabiyahe everyday, nagko-commute, gumagamit ng motor o ng four wheels. Ingatan mo kaming lahat, God. Sa aming pag-alis sa aming tahanan hanggang pag-uwi, ingatan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, God, sa fellowship, maging God, sa lahat ng ginawa mo mula kaninang umaga hanggang ngayon. Yun ay aming pinapasalamat dahil napakabuti mong Diyos. You are the Lord of everything, God, for us. Salamat po, Panginoon. Kaya, God, tinataas ka namin. Ang lahat ng panalangin ito ay maingat namin binabalik sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. God bless us all po.